O eto, gusto nyo, kagaya nung kay Inday Sara Duterte, na may banta. Kung si Inday Sara Duterte, kung si BP, mga kababayan, ay sinabi, gusto kong hukay o huhukayin ko yung bangkay ni Marcos Sr. Ano? At itatapong ko sa West Philippine Sea. Aba, papahuli ba si Dado? Let's move on. Digong Duterte, ha? Yun lang sa 5 presidenteng dumaan ang nagsabi ilibing. Regardless, tumahimik na kayo, mga Pilipino. Akala ko utos ng Supreme Court yun. Akala ko base sa pag-aaral ng Supreme Court. Ipalibing sa libingan ng bayani ang dating Pangulong Marcos. Si Digong pala! Base po sa kanila, mga kababayan. Ano? Base po doon sa pagkakaalam nila. Pero kung aaralin natin at aalamin natin kung ano po at kung bakit nailibing sa libingan ng bayani po ang dating Presidente Marcos Sr., lalabas Supreme Court. Base po doon sa investigasyon at pag-aaral nila. Bakit sinasabi ni Dado, si Duterte daw? Sa pamumuno, sa panahon lang ni Digong nangyari. 'Di ba, Dado? Pero hindi siya yung mismo. Sabi ni Leo Glenn Lumala, yari ka. Yari na kay Mima yan. Nasa NBI na ang video niya. Oh. Sabi ko sa inyo, palaban niyang bata na yan, si Mima Alicia eh. No. Let's move forward. Let's move on. Naging presidente yan eh. Ipalibing ng tatay sa libingan ng bayani. Yan lang si Digong. Anong isusukli mo? Si Digong, hindi nga si Digong yun. Uy! Tinutwist nyo naman eh. Liniligaw nyo ang kaalaman ng taong bayan eh. Korte Suprema, Dado. Diyos ko naman. Si Digong, walang magagawa, sasabihin lang, okay, sige. Dilibay. Yun yung sagot eh. Diba? Hayop ka. Hayop ka. Hindi maka-Pilipino, hindi ugaling tao yung ginagawa mo. Ipapa-ICC mo yung tao. Gagamit. Kinakabahan pala doon sa ICC. Akala ko ba sabi ni Trump, ipapahinto yung ICC tsaka yung mga kasandaluhan base doon sa meeting ninyo ni Trump. Di ba? Alam nyo ho, kaya nababanggit na ni Dado yan. Kasi yan mga yan, may mga grupo ho yan. Magkakausap ho yan mga yan. Magkakausap po yung mga yan. Siguro nababanggit na, Dado, papa-ICC na ako. Mamimiss kita. O kaya si Dado, nag-aalala. Nagwo-worry mga kababayan. Sa pagdating ng ICC. May magawa kaya si Dado pag dumating na ang International Criminal Court? Sabi ni Nemesio, malabanan. Hindi ba hinahanap ng mental hospital yan si Dado? Parang may sapak po, kung ano-ano pinagsasasabi. Gagamitin mo yung init ng ulo ng ibang tao. Gagamitin mo yung, sasakyan mo yung mga ibang tao na iba yung agenda, komunista, o mga drug lord. Sasakyan mo yun para ICC. Habulin yan, habulin. Di ba ang sinasabi? Kasapakat daw ni dating Pangulong Duterte si Michael Yang. At para ma-cover up si Michael Yang, ginawang presidential advisor. Sino nga ba naman ang mag-iimbestiga doon kapag gano'n? Iimbestigahan mo si Michael Yang na nagpapalaganap ng droga sa Pilipinas? Dikit ng dating Pangulong Duterte yan na kontra sa droga. Ang galing ng estilo, kung sakaling totoo yun. Wala kang magagawa. Hayop ka, wala kang kwentang tao. Kinakabahan na ho itong mga to sa ICC, mga boss. Panigurado ho. Bukang bibig nila yung ICC eh. Bukang bibig. Hindi naman po yan sasabihin ni Dado kung wala po silang mga usapan tungkol sa ICC. Kung hindi po sila kinakabahan about sa ICC. Lang isipin mo yung tatay mo na ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal na nandiyan sa Ilocos, hindi malibing-libing. Ilang presidente dumaan, tapos nun palilibing ni Duterte. Wala. Si Duterte ang nagpalibing doon. Supreme Court nga. Wala kang kwentang tao, wala kang utang na loob. Ganun na lang pala dapat ang gobyerno natin. Pinalibing ko tatay mo.
no? Eh kailangan tanawin mong utang na loob 'yun. 'Di ba? Kung meron man kaming nagawa nung panahon namin na hindi wasto o illegal, eh dapat palampasin mo na lang 'yon. Bakit? Kasi ipinalibing namin yung tatay mo eh. May utang na loob ka sa amin. Ganun po ba dapat ang paggogobyerno, mga kababayan? Parang mali yun ah. At hindi yun ugaling Pilipino. Oh. Taragis ka. Hayop yun eh. Alam niyo, magugulat na lang tayo mga bossing. Siguro yung mga manonood niya magugulat, sasabihin, "Uy, Dado, uy, bakit bumabagsak ka na dyan sa vlog mo? Bakit magugulat tayo. Mismong sa vlog ni Dado, aatakihin to. Laging mainit ang ulo. Araw-araw, mainit ho ang ulo eh. Wala na yatang ginawa ang Diyos na pagbablog ni Dado. Laging mainit ang ulo. Kaya pagka umikot ang gulong, ako mismo ipapahukay ko yan. Ayun na din. Naging supultorero. O, dalawa na kayo. Magtulong na kayo. No? Ni BP Sara. Si BP Sara huhukayin. Ikaw huhukayin. O. Magtulong kayo. Inday Sara, wag Ay. na ikaw. Wag na ikaw, ako na lang. Talaga palang naniniwala ho sila na mahuhukay nila by themselves si dating Pangulong Marcos Sr. Naniniwala talaga sila, no? Sila yung maghuhukay. Ako Diyos ko, hindi ko kayang gawin yun. Para sira ang tuktok ko no kung pagka ganun, maghuhukay ako ng isang bangkay. Parang may mga ganun na lang ho ang makakaisip nun eh. No? Papahukay ko talaga yan. Kung kinakailangan magpadala ng bako, papakayod ko yung nicho mo. Magpapadala pa ng backhoe si Nostradado. Tatay mo. Ayop kayo. Pakawalang niya kayo. Wala na, puro ganun na lang ho yung vlog niya. Mga boss, hype kayo. pag kumakalma, hype kayo. Pakawalang yan ninyo. Pakasama nyo, hindi ugaling Pilipino yan. Oh. Kayo yung gumawa ng kalokohan. Kayo yung nagsimula nito, ng gulo ng Pilipinas. Ha? Ang ayos-ayos ng Pilipinas pagkapanalo ng Pangulong Bongbong Marcos. Bigla kayo nagsabi, magmaisog tayo, magmautog tayo. Tara, sabihin mo, bangag si Presidente Marcos. Sila ho yung naggaganon. Tapos ngayon, ibibintang po na dito daw po sa kampo ng Pangulong Marcos, yung naggulo sa Pilipinas. Aba, may tama to, mga kababayan. Malalim ang tama nito.